ipapatawag nila ito sa Senado upang doon natin malalaman kung ano ang sasabihin, kung totoo ba yung video na ipinalabas, kung siya nga ba yun. At syempre, pagdating ni Saldico, kung makakarating man sa ating bansa, kung siya ba ay kung ganun ba talaga ang itsura niya, no? Nung lumabas sa video, at magkakaalaman, no? At marami tayong inaasahan na malalaman kung sakaling aamin itong si Saldico sa mga bilyong piso na ginastos nila sa flood control project. Sino-sino, paano ni-release, kasi alam nyo, ang flood control project hindi ho yung nagsisimula sa mismo kay Saldico. Yan ho yung nagsisimula from the time na malaman nila kung magkano yung budget. At maniwala kayo at sa hindi, sa DBM pa lang, mismo sa mga taga-DBM ang nagbibigay ng impormasyon. Oy, congressman, di ba? Meron pong budget na naka-approve o naka-ready na, ka-allot dito, yung allocable na sinatawag. Sila ang nakakaalam yan. Kaya nga ang nangyayari, sila rin ang nagkakakitaan. Mismong taga-DBM, may kamag-anak na may-ari ng construction firm, at sila mismo ang gumagawa ng project. Wala ho tayong magagawa, bilyong piso yan. Tayo panghampas lupa lang po yung ating tinatalakay dito. Well, anyway, Shaz, nandiyan pa ba si Shaz? Kumusta na si Yusek? Pinatatawagan ko si Yusek Gilbert, no? Nakalimutan yata ni Shaz. Shaz? Okay na ba? Okay. Nasa linya na po. Sino nasa linya na? Baka ibang cruise yan. Baka sa TLC cruise yung inilinya mo. Okay. Nasa linya na po si Yusek Gilbert Cruz, ang administrator ng Office for Transport Security, upang kumuha tayo ng mga plans and programs at gayon din po yung mga update sa mga iniimbestigahan, gayon din po sa mga accomplishment ng Office for Transport Security. Yusek, magandang hapon po. Magandang hapon at sa mga nakikinig at nanonood po ng programa natin, magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at naistorbo ko yung inyong weekend at maraming salamat sa pagpapaunlak. Alam nyo mga kaibigan, ito si Yusek Gilbert Cruz. Batang-batang reporter pa lang po ako. Iniikutan ko to sa aking assignment sa Eastern Police District dyan sa San Juan. At maski gabi, tatanggapin ka na itong si Colonel pa siya lang noon, no? At Chief of Police siya ng San Juan. Tayo nagpapasalamat na maski na malaking tao na si Yusek, nagpapaunlak pa rin ng interview sa ating mga abang lingkod, mga mamamayag. Yusek, unang-una, bilang administrator ng Office for Transport Security na siyang nangangasiwa ng mga seguridad, hindi lamang sa paliparan, sa pantalan, maging sa mga bus terminal at iba pang mga security establishment. Ano po ang mga plano ninyo sa taong kasalukuyan? Marami actually isa sa mga tinitignan po natin dito yung yung deployment ng mga advanced screening technology, lalo na yung mga X-ray machines na ginagamit natin. Kailangan pumantay na tayo dun sa ginagawa nila sa international scenario ng mga airports o tsaka yung mga transport station sa ibang bansa. Talagang iba nga AI assisted na yung ginagamit nila, no? Pero tayo, although unti-unti nagiging high-tech na rin tayo, pero siyempre mas maganda yung talagang mapapakinabangan na natin yung ilalagay na natin. Gusto na rin natin magkaroon ng integrated biometric verification na naka-align ito dapat doon sa ibang bansa para kahit yung mga pugante
nila hindi na makakapasok dito. Kasi pwede naman po natin gawin yun kung magkakaroon po tayo o maisasama tayo doon sa integrated biometric verification. Ano ito, pang muka, tsaka yung sa fingerprint ng mga passengers at even yung staff. Okay. So, kasi ang nangyayari ngayon, mahuhulihin muna natin o gagawa muna sila ng isang violation tapos tsaka pa lang natin sila na-check. Oo. Pero dapat pagpasok pa lang dito, alam na natin kung wanted person yan. O So kung hindi. mayroon na kayong biometric at facial, wala na silang kawala, ano? Yes, oo, nangyayari po yan sa ibang bansa. Pagpasok pa lang huli. Dito, nangyayari rin po yan, pero may timbre po sa labas. Galing po sa ibang bansa, yung timbre na, may papasok dyan. Abangan nyo na dyan sa airport nyo. So, ganun po yung nangyayari rito sa atin. Pero, ang gusto po natin, yung talagang naka-integrate na rin sa sistema natin na kahit hindi tayo assisted ng ibang bansa, mahuhuli natin yung mga wanted persons through unified, integrated biometric verification system. Maganda yan, ano? So, Opo. sa Amerika kasi, for a while, before you be registered sa kanilang biometrics, lahat ng mga dumadaan, what you call this, nagsasubmit ng kanilang thumb, nagsasubmit ng kanilang retina, sa mata, meron silang eye retina reader, no? Sa inyo, ano mangyayari niyan, Yusek? Sa atin po, wala pa tayo nung sa eyes na sinasabi natin. Pero importante po kasi yan. Kasi parang fingerprint din po yan. Hindi mo pwedeng dayain yung mata mo. Yung mga ugat-ugat dyan, hindi mo pwedeng dayain. Parang fingerprint po, wala akong magkakaspareho. Talagang yung fingerprint mo po, para sa'yo lang talaga yon, hindi po para sa lahat yon. At wala kang kaparehas po noon. Malaking yun budget yan, Yusek, pag ganyan. Paano mangyayari yan? Siguro po, alignment lang po. Alignment lang yung ano ba yung dapat natin i-priority, di ba? So siguro yun yung tinitingnan natin sa mga susunod na panahon, i-prioritize na lang natin. Dapat makasabay na po tayo doon sa ibang bansa para yung sistema po natin hindi pa ulit-ulit. Pag sinabing yung system natin naka-align dun sa ibang bansa, nagko-coordinate na lang po tayo, hindi na po tayo kailangan bumili ng isa pang makina o kaya bibili pa tayo ng isang software para mabago natin yung mga data natin. So, ito hong sa atin, gusto lang natin, i-align lang po natin yung magiging data natin, yung isa-centralize na po natin yung mga records natin, ganun din po. Yung mga pumapasok dito. So, hindi lang pang airport, pati pang bus at saka sa mga pantalan, ano? Opo, kailangan secured natin yan. Alam niyo naman po yung labanan ngayon, no? Pag napasukan ka ng isang pasaway o ng isang terorista, nag-iisa po yan, pero ang kanya pong gagawin, pwedeng maging international ang dating, yung maliit na, yung isang tao na yon at napasukan tayo, pwede hong magkaroon ng international implication pag napabayaan po natin. Malaki ang, malaking project yan, Yusek, at kailangan nyo ng coordination talaga, hindi lamang sa mga local, para ibigay yung database ng mga suspected terrorists or mga communists or whatever. Dahil pag dumaan sila sa inyo, huli agad at alerto agad ang ating mga tauhan. Tama po yun. Yun nga ho yung isa sa tinitingnan natin. At aside from that, gusto rin po natin, standardize na natin yung training natin. Naka-align na rin tayo internationally. Kasi, yan po ang tinitingnan, halimbawa sa tourism, ano ba yan? Maganda ba yung security dyan na pinoprovide nila sa mga airports tsaka sa mga aeroplano? Kasi pag nakita ho nila na below standard tayo, yung mga flag carrier po na yan ng ibang bansa, yung mga aeroplano nila o yung mga barko nila, hindi mo magpapasukan dito yan para magdala ng pasahero. Kasi they feel na yung standard po natin sa pagbibigay po ng seguridad, hindi po pasado. So dapat po, naka-align po tayo dun sa international standards. So kaya nga ho, yung mga training na ginagawa po namin, talagang tinitignan po namin kung
yung international benchmarks na susunod po. Yung ito pa ay halimbawa po yung sa International Civil Aviation Organization standards. Nakapasok ba yan? Tapos kailangan yung certification po continuous yung certification namin na ibibigay kasi hindi ho pwedeng nag-train lang kung saan-saan yan tapos hindi naman certified yung school o yung training na kinuha niya. Dapat to dumaan ho talaga sa OTS para yung Accredited, no? certification. Accredited, Opo. oo. Kasi marami ho talagang yung siyempre gusto rin hong kumita ng iba although may knowledge po sila pero hindi ho pwedeng kung may knowledge ka tama po 'yun. Kasi dapat nag-update ka and then dapat certified. Oo. Kawawa naman po yung nag-aaral diyan, nagbayad din sila and yet Oo hindi nga, naman pala oo sila nga, certified, 'di ba? Oo. Okay, speaking of mga security, ano po ang latest doon sa security screener na pinasuspindi ninyo matapos nakawan ng 7,000 pesos yung Australian tourist? Ano po yan hindi lang natin isususpindi yan. Kakasuhan po natin ng kriminal yan saka administrative para di na ho makabalik. Alam mo, matagal na sila dyan sa ganyan at tinitignan ko kung baka matagal na rin po nilang ginagawa yan. Nakakalusot lang sila And yun nga ho, sabi ko, this time hindi na ho sila makakalusot. At because of those things, marami-rami na po yung nakasuhan natin. May 8 grupo na po tayong nakasuhan nung pag-upo ko. In relation to this incident o iba pa? Iba pa po yung mga yon. Basta ito ho, concerning yung mga screeners natin. Oo. So, in almost 6 months po na pag-upo ko, 8 na po yung nakasuhan natin, napinahan po natin at napatanggal na po natin. Ngayon, nung isang araw lang po, may nagsumbong na naman po at pina-actionan ko na. May 3 na naman po tayong tatanggalin dahil sa mga katiwalian na kanilang ginawa. Baka maubos yung security screener mo, Yusek. Okay lang po yun. Hindi na baling 10 na lang yung screener natin o 100 na lang ang screener natin. Basta ho yung matitino. Kaysa naman ho libo-libo yung tao natin tapos ang dami naman hong gumagawa ng kalokohan. So, yun po yung ina-avoid natin and ayaw po nating sila ay pamarisan ng mga matitino. Marami naman pong matitino kaya lang kailangan tanggalin ho itong mga Parang scalawag sa tingin ko sa 39 kung taon na bilang isang airport reporter, ikaw siguro ang pinakamaraming may nasuspindi na security screener na binibiktima yung ating mga manlalakbay. No, ilan na, Yusek? Ano po yan? Bali, yung 8 grupo po yun. So, hindi lang ho 8 tao yun. So, mga grupo po yun. And then, di ba, yung 4 nga ho, yung kailan lang, yung 7,000 ang kinuha. And then, kahapon, may pinapa-imbestigahan na naman po akong 3. Dahil po, may naulinigan ako na may pinitik. May pinitik na pera na naman ng isang foreigner. Alam niyo po, kaya foreigner ang gustong-gusto nilang tirahin kasi ito ang pakiramdam nila hindi na magre-report ito Hindi na rin ito babalik. Hindi na rin ito babalik para magreklamo na nawalan sila ng $500 US dollars o kaya ganun po Ang matatanim na lang po diyan yung impression na ang mga Pilipino sa Pilipinas. Yun ang malungkot doon, Yusek, yung impression, yun ang malungkot. Yun ho ang kailangan tanggalin po natin. So, yan ho, magagawa lang namin siyempre po, sa tulungan po ng media, ng community. Kasi minsan sa inyo po nang gagaling yung report. Message mo lang ako, Yusek, pag kung paano ko makakatulong. Alam mo naman, ever since bata pa tayo, di ba? Hindi mo lang siguro ako natatandaan, di ba? Pero... Anyway, message mo lang po ako kung paano po ako makakatulong at ako'y natutuwa na mabilis ang iyong aksyon sa mga medyo may kalukuhan na screener dyan. Hindi naman lahat, ang dami kong kaibigan May mga kumpare pa ako dyan At sila mismo nagsasabi sa akin na may mga grupo talaga. Tama po yung approach ninyo. Grupo-grupo po yan talaga. Grupo-grupo. Kaya nga ho, pag may narinig akong ganyang report, talagang pinaimbestigahan ko. At pag totoo, pinatatanggal ko na kagad sa kanilang duty. Yun nga, sinabi ko sa inyong 3, pinatanggal ko na po kahapon sa pwesto nila. Ngayon iniimbestigahan na ho sila.
administrative at criminal. So, sabi ko, pasensyahan na lang. Nakakahiya na ho tayo pag ganyan po ang nangyayari. Kakahiya ho tayo sa international community. Oo nga. Oo. Yun lang. And in-update ko rin. Sabi ko kung nag-file ba ng complaint yung wala. Hindi talaga nag-file yung Australian National. Pero yun nga ang masaklap doon Pero hindi ho nila pwedeng maging lusot sa atin yan. Gagawa ho kami ng paraan na hindi na ho sila makabalik. Baka lumipat lang ng ng ibang airport or ibang company. Kami naman po yung naglalabas ng mga order na yan kung lilipat po sila So, malalaman pa rin po namin. And mabigat po dyan, siyempre, lalabas po sa kanilang mga records yan. At kung sila ho ay balak nila mag-apply sa ibang kumpanya, may mga pagpapaliwanag silang dapat gawin. Oo nga, oo. Kasi meron akong mga nalaman na natanggal sa OTS Nasa abroad na Diba? Ayun, baka hindi naman ho sila na-check yung record nila. Pero eto, sa amin talagang very clear naman at malinaw na malinaw yan. Pag ikaw ay gumawa ng kalokohan, ngayon, talagang hindi naman po sila, hindi po natin sila palulusutin. Okay, Yusek, maraming salamat. Just keep me updated Alam mo naman na yung number ko at maraming salamat po sa paon. Yes, sir. Yes, sir. Thank you po. Thank you, sir. At sa mga suporta ninyo, maraming salamat po. Okay, thank you. At napa-overtime na tayo. Si Yusek Gilbert Cruz, ang update dun po sa mga kalukuhan dyan sa mga security screen. Ang dami pala. Naku, Diyos ko. Anyway, next week po ating tatalakayin yung mga update sa ating paliparan, update sa ating mga security, update sa lahat po at update sa mga kaganapan sa ating bansa. Hanggang sa susunod Sabado, ito po inyong lingkod mabati na magandang hapon, Raul Esperas. Oras, 2 minuto makalipas ang 1:00. That time check was